Grace and peace be unto you from God our Father and from our Lord Jesus Christ. What do we think of ourselves? What people think about us? Sa paligid ho natin, among family members and friends, and even those who are in our workplaces, what do you think people are telling others about us? Yan din po ang concern ni Kristo bilang tao nung siya nasa piling ng mga alagad. And it's recorded sa Mark chapter 8, verse 27, wherein the Lord asked the disciples, "Whom do men say that I am?" Wika niya sa kanyang mga alagad, ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Since the Lord knows all the thoughts, alam ng Diyos yung motibo ng mga tao, why would He ask such a question? Bakit kailangang tanungin ng Panginoon ang mga alagad kung ano ang sinasabi ng tao tungkol sa Kanya? It was not necessary, kung tutusin, na tanungin ni Kristo yung mga tao because He already knew kung ano ang kaisipan, kung ano ang nasa puso ng mga tao. And I think the answer is, kailangan niyang tanungin kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya because He wants the disciples na magkaroon sila ng tamang pagkatuto. That's part of their preparation. Sapagkat it's part of a teaching method na halimbawa isang guro, tinatanong ang mga estudyante, not because hindi niya alam ang sagot o hindi niya alam yung tinatanong niya or gusto niya malaman ng kasagutan sa kanya tinatanong, but the teacher usually asks the students questions is for them to think about something to come out with right answer. Tinatanong ng Panginoon ang mga alagad kung ano ang tingin ng tao sa Kanya because God wants them to think at magbigay ng sagot sa mga tao, tamang sagot para hindi sila maligaw. At may mga tao naman kasi na kung magtanong yung sa lugar, and just for fun, katuwaan lang po. For example, people would ask, how do you write 0 in Roman numerals? Awigan na isa, kung ang swimming ay nakapagpapaganda ng figure, why do the whales look the way they do? Oo nga naman. Meron pang isang tanong. Isang nga nakatatakot wika niya, nakatotohanan to hear doctors call what they do practice. Pinagpapraktisan nga lang ba nila ang mga pasyente? Although may mga pangyayaring naiiwanan ng mga gunting sa loob ng tiyan at mga utensils. Nakakatakot nga naman. May nagtanong pa, why do your feet smell and your nose runs? Meron pa isa. Is there a synonym? Is there another word for synonym? Meron pa isa. Why is it during the time of the day kung saan napakabagal ng traffic, ang tawag dito ay rush hour? Oo nga naman. Why is it called building? Nakatayo na naman. Ang isa pa, sabi, habang kumakain sila sa restaurant, wika na isa, bakit nga ba tinawag na hamburger, itong hamburger, hindi naman ito gawa sa ham, kundi gawa ito sa beef. Meron pa isa nagtanong, ano ba hawak mo? This is a pen with invisible ink. Sabi niya, ang galing naman yan. Paano mo malalaman kung nawala na ng tinta yan? Meron ka isang tao, kumain siya ng isang certain food at talagang sama ng lasa. Kung ba't naman ang wika niya, sama naman ang lasa ng pagkain ito? Tikman mo. Di ba? So, may mga tao talaga na somehow we need to ask them the right questions because we want them to learn so that they would be able to teach others also. And seriously,
the Lord was asking these disciples a question, whom do men say that I am? Because He wanted them to think kung sino talaga si Kristo. Hindi pa naabot ang lahat ng bagay tungkol sa Panginoon. And even us, tayo mga Kristiyano, sabi nga ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. We should all know Him more. Dapat mas kilala natin si Kristo ngayon kaysa kahapon. We must know more about the Lord Jesus Christ habang tayo nabubuhay. At so sabi ni Kristo, ano ang sinasabi ng tao tungkol sa akin? He wanted them to know na mag-concentrate kayo sa isang bagay sapagkat kailangan nilang maintindihan kung sino ako, because I will be the one na ipipreach sa mga tao dahil ako ay aalis na. Akit na ako sa aking Ama. So, in a few minutes, He was telling them who they thought He was. And they said, sabi ng iba, sa Mark chapter 8, verse 27, sabi ng ibang alagad, you're John the Baptist, sabi nila. Iba naman, they say, you're Elijah. And sabi ng isa, you're one of the prophets. Na siya namang pinangalandakan ng ibang relihiyon. Na si Kristo ay isa lamang propeta. So God wanted them to think of who He is sa ating buhay. Sino si Kristo? Sa ating pang-araw-araw na gawa. Is He part of our life? Because He knew. Iiwanan na niya ang mga alagad that time, and He was going back to heaven. And He is leaving the mission of evangelism sa kamay na kanyang mga alagad. And they had to know who really He was. Ito magandang sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, the word the Christ, the Son of the living God. So sabi niya, ano ang sabi nila tungkol sa akin? That they gave them answers. They gave them answers. And then, ano naman ang tingin niyo kung sino ako? Okay? Who do you think I am? At ang sagot ni Pedro, the word the Christ, the Son of the living God. And on this proclamation that He made, ang Panginoon ay nagsabing, upon this rock, I will build my church. Upon this rock, on myself, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Since the Lord points us in this direction of wanting to know whom we thought or whom men thought He was. Gusto ng Diyos, ilagay din tayo sa sitwasyon na who do people think we are? What do we think of ourselves? Anong tingin natin sa ating sarili? Anong tingin ng tao sa atin? Pinakamahalaga, ano ang tingin ng Diyos sa atin? Kung may mga taong sobrang taas na tingin sa kanilang sarili, which it's just normal sa maraming tao, alam nyo, God wants us to think ng kaayusan lang, tama lang. God doesn't want us to think more highly. God doesn't prohibit us to think highly of ourselves, sapagkat yan sinabi sa Romans chapter 12, but God doesn't want us to think more highly. Do not think very much of yourself. And some people, nasa dulo naman na extreme. While others are thinking more highly of themselves, much people, they do not like themselves. In fact, they hate themselves. They do not like the way they look. They do not like the way they talk, the way they write, the way they walk, their hair, their nose, their skin, their eyes, and their freckles. Ayaw nila. The color of their skin, their height. They hate themselves. Yun ang nangyayari. And they do not appreciate the Lord creating them the way they are. Sa ating paligid, pagka ganyan ang tao, you will find them very unhappy. You will find them very confused. Walang progreso, walang productivity. Marami doon ay mga Kristiyano, mga taong mananampalataya, and they thought na nung naging Kristiyano sila, they would improve. I hope they would. They're not happy na mga Kristiyano because they do not like their body in which they are forced to live each day. Para sa kanila, ikinulong sila doon. And why is this problem?
Yun ang malungkot. Dati yung tahanan nila, for example, the house they enjoy to live, the house they used to clean, then isang araw nakapunta sila sa isang lugar na napakaganda, and they saw a beautiful, gorgeous home. All of a sudden, yung bahay niyang inaayos, inaalagaan, pinabayaan na lang niya, at sabi niya, ang pangit ng bahay ko. They started to compare. May mga tao naman, they have driven their cars, yung sasakyan nila, inaayos, nililinis. All of a sudden, napunta sila sa isang bayan and they saw a Bugatti, 5 million worth na Bugatti. And yung kotse nila, yung sasakyan nila na inaayos-ayos, pinapaganda, pinatsagaan, all of a sudden, pinakawalang kwenta na sa kalang paningin. The same is true concerning our bodies. Nagba-vitamins ka, iniingatan mo, makakita ka na mas maganda sa iyo, mas maayos, mas matipuno, mas gorgeous. Pinabayaan mo na, wala ka ng pakialam sa katawan mo. What do we think of ourselves? If you would ever desire to be happy sa buhay na ito, mga kapatid, it is very essential that you love yourself. You will never be an effective servant ng Diyos or public servant if you do not love yourself. If you hate yourself, hindi po magiging maayos ang ating pananaw araw-araw. If you start to think of yourself na walang kwenta, walang saysay, walang silbi, mga kapatid, it's very essential that you love yourself. Ayusin ko na kagad doon. I'm not talking about having egotistic attitude. Hindi ko sinasabi yung super duper na sinasamba mo lang ang sarili mo. Na every time you look at the mirror at sinasabi mo, ang cute-cute mo naman. Ang ganda-ganda mo naman. Oh, ikaw ang regalo ng Diyos sa mundo, ng kababaihan, o regalo ng Diyos sa mundo ng mga kalalakihan. Hindi po yun ang sinasabi natin. That's thinking more highly than you ought to think. And this is the verse. Romans chapter 12, verse 3. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng panampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Notice mga kapatid, God did not say not to think of yourself more highly, to think yourself highly, but God is prohibiting us not to think more highly than we ought to think. And you will hear preachers na sobrang tindi ng pangangaral that after you hear them preach, you will feel na walang kwenta itong katawang ito, na you're just nothing, good for nothing. Mga kapatid, iba po yung sinasabi ng Biblia na in our flesh dwelleth no good thing. It means na lahat ng ninais ng ating katawan ay puro kasalanan. That's the thing na sinasabi ng Bible. Nang nais ng katawan ito ay puro kasalanan, kalikuan, kamunduhan. Pero this body na binabago ng Diyos araw-araw, na dapat ipinagliling ko sa Diyos, hindi dapat ito binabaliwala. Ang tanggihan natin yung gawa ng laman, yung itinutulak ng mundo na yakapin ng ating laman. The works of the flesh should be rid off ng ating buhay. But the body, we should submit this sa Panginoon, ipaglingkod sa Panginoon, isuko sa Diyos para magamit niya, hindi ng kaaway. All over this nation, even sa ibang bansa marahil, people who are suffering deep depression. And it's all because perhaps they hate themselves. They do not like themselves. They don't love themselves. Hindi sila masaya sa katawang ibigay nila sa kanila. It does not matter how many doctors they would see, how much medicine they would take. They never get any better. You know why? Hindi siya tumitino, hindi nagiging maganda pakandam. Because when they look at the mirror, they see somebody they hate. At yun ang maraming pagkakamali. Why do you hate yourself? Habang tayo nakatala sa katawang ito, God wants us to enjoy, not to despise them. The body na itong ating taglay ay templo ng Espiritu Santo kung saan tayo dapat sumusunod sa Kanya. And when we allow this body to be submissive, to be in subjection sa Panginoon,
alam nyo, this will be the most happy person you would ever be. Pero alam nyo, when you do not love yourself, we can deceive others and you can deceive yourself. When a person lives in this kind of life, na parang namumuhi siya sa kanyang sarili, he hates everything, she hates everything about himself or herself. Nabubuhay siya sa self-deceiving life. Sa usapan ng mga sasakyan, some people would think sila ay parang Lamborghini. Na in reality, sila ay isa lamang tatanano. How people live so extreme that they live so more highly than they ought to think. Iba naman sobrang baba ng tingin sa kanilang sarili na they thought they're nothing. Nagkakamali po tayo. It's a terrible thing to be deceived ng both extreme. So isipin natin mga kapatid, tayo po ay huwag magpadaya sa ating sarili, sa mga nadidig natin ibang mga bagay. For example, isang news network ang nalagay sa isang alanganing lugar sapagkat they flashed in their screen na after di umano inatake ng Amerika yung isang bansa, inatake ng ibang bansa ang Amerika at nawasak ang Amerika, doon sa kanila ipinapalabas at pinakita yung Palestinian di umano na mga tao ay natutuwa dahil inatake di umano ang bansa ng Amerika. Alam nyo, nalagay sila sa alanganin yung news network niya sapagkat they turn out to be na yung katuwaan ng mga tao yun ay hindi dahil na tutuwa sila inatake ang Amerika, kundi it's a video years ago na natutuwa sila, nagsa-celebrate sila dahil nasakop ang Kuwait. Ang ibig sabihin, mga nadadaya, mga nangdadaya, mga nagbibigay ng masamang impresyon, mga nagbibigay ng masamang balita, mga naglalagay ng mga hindi tamang informasyon na nadadaya maraming tao at pati ang mga tao mismo na mahal mo sa buhay na nagiging biktima. We all know that they have all hidden agenda. They will misrepresent facts para i-advance ang kanilang sariling agenda. Some people in the religious crowd would think they are super spiritual kumpara sa atin. Super spiritual, that they would end up to be a cult. Na kami, maraming alam kayo, wala. So if you don't think na hindi sila mga tunay na mga lingkod ng Diyos, or if you think na itong mga leader ng relay na to ay mga di umano ay lingkod ng Diyos, wait until you talk to them personally and you will see kung tama talaga yung pananaw sa Panginoon. You will see how self-centered they are, na wala na itanas kundi sila, pati ang Diyos inaalis sa kanyang dapat kalalagayan at ang itinuturo na siya na ang Diyos anak. Itinuturo na sila na ang daan patungo sa langit. Mga kapatid, uulitin ko uli, walang relihiyon na magdadala sa sinumang tao sa langit. Walang relihiyon na nagdusa sa Kalbaryo kundi si Kristo Jesus, yung Diyos na nagkatawan tao. Siya lang si Kristo Jesus, yung Diyos na nagkatawan tao, ang dapat hinga ng pagpapatawad, ang pagsisihan ng taong kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon at kinilani siya bilang Diyos at tagapagligtas. Wala nang iba. Wala na. People may claim that yung kanilang group, ang Pag-asa, they are deceiving people and they are deceived. Dalawang uri na tao pwedeng talakayin ngayong oras ito, and some people are self-righteous. They thrive on self-worth. Sa Psalm 36, verse 2 to 3, for he flattereth himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. The words of his mouth are iniquity and deceit. He has left off to be wise and to do good. Sapagkat, sabi ng Bible, ay naghihibo ng kanyang sariling mga mata, ng kanyang kasamaan ay hindi nasumpungan at pagtataniman. Ang mga salita ng kanyang bibig ay kasamaan at karayaan. Iniwan niya ang pagkapantas at paggawa ng mabuti. Yun ang gagawin ng tao. Iiwanan ng mabubuting bagay, iiwanan ng kapantasan, iiwanan ng salita ng Diyos, just to prove himself righteous. Mataas ang uri ng pagkatao na isang pastor ang hindi nakatiis, nakausapin ang bagong umaaten sa church nila. Na nung araw itong lalaki ito, well-dressed, dignified,
maayos. Then after several weeks na umatis sa church, the pastor started to notice na itong lalaki ito na dignified, maayos. So tuwing makikipag-usap, makikipagkwento, even sa kanya, napapansin niya na wala na siyang itinataas kundi ang sarili niya. He would always talk about how he loved the Lord, how he prayed many times, how much he gave sa gawain ng Diyos, and how much others are not doing what he does. Finally, with love and respect, kinausap ng pastor ang kapatiran na yun at sabi, kapatid, you know how much we love you and we pray for you and you are welcome here every time. But I just noticed, sa tuwing mag-uusap tayo at ang mga kapatid natin, they would even tell me kung gaano ka kasipag, kung gaano ka mapagbigay, kung gaano ka nananalangin, nagbabasa ng Bible, and you seem to be comparing yourself sa aming lahat. I think, kapatid, let your life show that you love God, not by your lips, but by your life. After several weeks, yung taong yun ay umalis, lumipat sa ibang church. Hindi po masaya ang mga lingkod ng Diyos, ang mga pastor, na umaalis ang mga kapatiran. Pero alam nyo, such people, we love to see them go. Wala pong puwang sa iglesia ng Diyos. Walang puwang sa mga gawain ng Panginoon. Ang mga taong self-righteous. Yan po ang ugali na siyang nagpapako kay Kristo sa krus. Dahil naiinsulto sila sa pagdating ni Kristo na nangangaral tungkol sa Ama, sa pag-ibig ng Diyos. Well, in fact, bago dumating si Kristo, sila'y nangangaral ka ng sarili. Mapurihan, maparangalan sila. And then all of a sudden, dumating si Kristo, preaching the Word of God, sacrifice, love for others, respect, and salvation na hindi dinadulot ng tao. And they were so insulted. Kaya sila gawa ng paraan para yung tagapagligtas ipatayin. Not knowing that it's the desire of God, the Father, to send His Son para bayaran ating mga kasalanan. Bago pa nila gawin, nakatakda na ang Panginoong Diyos magdusa sa Kalbaryo, tubusin na ating mga kasalanan. For us not to be self-righteous, but to have the righteousness of God in us. So mga kapatid, self-righteousness will destroy a person. And maraming tao who would be full of themselves and generally enjoy watching themselves na napapapurihan. Those are people who are full of pride, always trying to give a false image of themselves. Kumbaga parang alam na ng buong mundo na ang utang mo lagpas na sa ulo. And you still project na marami kang pera, na okay ka lang. Parang isang truck driver ng 40-foot container van, 40-foot container na sobrang tulin niya na all of a sudden yung tulay, dinaanan niya, sumagka yung ibabaw ng kanyang daladalang truck, nag-cause ng traffic, pumihit sa kalsada. Dumating ang highway patrol at kinausap siya. Of course, kakamot-kamot siya na ulo. Sabi niya sa kanya, may I have your driver's license and registration? At ang ginawa ng driver sa kanya, sir, pasensya na po. Naligaw po ako, di ko alam kung saan ko di-deliver yung tulay. Tatawa yung enforcer at sabi niya, bumaba ka. Patatawarin kita, ito gawin mo. Nag-cause ka ng traffic. Para umusad ka, bumaba ka, bawas mo ng hangin yung mga gulong. Bilisan mo. Tulong sila, binawasan ng hangin. Then, after a while, binigay ng enforcer ng lisensya, mag-iingat na susunod, di na pagbibigyan, and then he was able to pass through. Alam nyo, sa ating mga tao, sometimes you just need to magbawas ng konting hangin. Konting hangin that we will be able to pass through. Kasi yung sobrang hangin, sumasagka yun sa buhay ng katinoan. Hindi makaporma at nagkukos ng problema sa marami pang tao. Ang taong sobrang hangin. Mga kapatid, not only self-righteous people, meron pa ako isang nadinig nga Doktor siya. Nakakalungkot to. Sapagkat sa ngayon, ang daming matatalino sa gobyerno. Or
matatalino pa sa mga nakaupo. Hindi ko sabihin sila lang matatalino o sila lang magagaling. Ibig sabihin, may mga tao sa sobrang galing nila sa kanilang pag-aakala, okay na sila. This doctor, who used to be part of the government, I heard him last night. Sabi niya, ang problema natin ay hindi yung pag-usapan ng ivermectin, hindi natin pag-usapan dapat yung Lianhua, Qingwei, yan ay mga small needles lang, maliit na bagay. Those are political issues. Nasyak ako nang nadinig ko yun. I thought he is an advocate para matigilan at matapos ang problema natin sa pandemic. Then all of a sudden, minaliit niya ang ivermectin at Lianhua and other medicines na pinipilit ng mga magagaling na mga tao na subukan ng Pilipinas maging proactive sana ang gobyerno para maiwasan ang kamatayan at paglala ng pandemya. Na nasubukan na itong mga bagay na ito ng 3.7 billion na mga tao and yet walang masyadong side effect kumpara sa ipinipilit ng doktor na ito na i-push yung na vaccine na marami ng mga di umano nagiging side effect and yet they would still pursue vaccine. Sabi ng doktor na ito, I thought he's so smart enough. Pero sa kanya, nadinig ko, walang silbi ang ivermectin at Lianhua, Qingwei. Mga kaibigan, ang gusto natin mawala ang virus, ang gusto natin mawala ang pandemya, etong solusyon, bakit hindi niyo subukan? Sinasabi natin, prevention is better than cure. Mape-prevent daw ng vaccine. Eh di sana dapat meron na. Kung meron na nga lang sana lahat. Pero alam nyo, cure should be nasa isip. Ito pong mga gamot na sinasabi, ivermectin, Lianhua, sinubukan ng marami at gumaling. Sana hindi lang 3 ospital ang payagan, lahat na ng ospital, at I believe, sa tulong ng Diyos, ginamit itong mga ito. Since March last year, ang mga naging promotor nito, 390 days, walang tigil na nasa ospital. Nakikita lang isa-isa gumagaling. Sa tuwing sila gagamit ng gamot ito, hindi pa ba yung proof? Plus 80 plus studies sa maraming bansa. Bakit ang ating bayan napaka-bagal tingnan at makinig sa mga solusyon nakikita na prevention and also a cure? I think it's self-righteousness. And secondly, sugar-coated ng mga tao. Let me give you an example. Revelation chapter 3, verse 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalaman ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ito sinabi ng Panginoong Diyos. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag at hubad. There are people who choose to live their lives in ignorance. Dahil hindi nila talaga gustong makinig at talagang ayaw nilang maturuan sila ng kabutihan ng Diyos. They really wanted to push what they wanted. Pero ayaw nilang aminin na mayroong mas magagaling at dapat na pinakikinggan. Every day, there are people who cannot help but walk in ignorance. And some of them chose to walk. People live and thrive on ignorance. They're proud na wala silang nalalaman. Mga kapatid, don't stop learning. Kahit na sinong tao, need to learn. They need to hear. They need to study and check. Baka yung sinasabi nila ba ay mas tama. So if you think more highly than you ought to think, you better check your heart. Hindi pa papasok sa langit ang self-righteous o sugar-coated ang pamumuhay. I think you need to be saved. Yung mga ganun tao, they need Jesus Christ to live in their hearts by faith. Galatians chapter 6 verse 3. Sapagkat kung sino man ang nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ay dinadaya niya. Let me close with this story. There was a great leader during his time. He was able to conquer many kingdoms and accumulate riches and gold and silver. Then, one day, after a good conquest, he fell so ill. At nais niya na bago siya mamatay, madalaw man ang kanyang ina,
But his health deteriorates. Tinawag niya ang kanyang mga general, mga matataas na opisyal. At alam niya, isang araw hindi na siya magtatagal. At habang lumalawig ang panahon, humihina ang kanyang katawan, siyang matipuno, siyang magaling, mighty conqueror, all of a sudden, binabalot na ng kamatayan ng sakit. Tinawag niya, I have only 3 wish sa aking buhay. Sabi niya, sikapin niyong gawin ito bilang pagmamahal sa akin. 1, pag ako'y namatay, gusto ko ang bubuhat ng aking kabaong ay yung mga doktor ko na pinagtiwalaan. Pangalawa, daan papunta sa aking libingan, dapat andun ng gold, silver, mamahaling ginto na nakuha ko sa digmaan. Pangatlo, habang ako'y inililibing, dapat nakabukas ang sides, nakalabas sa aking mga kamay. It kept on dangling para makita ng mga tao. Namanghayo marami, hindi alam ang gagawin, hindi makasagot sa napakatapang na leader. Isang general niya na matapat sa kanya ang lumapit. Mahal na, pinuno, alam mo, ang pagmamahal ko sa iyo, walang duda. Ako'y handang mamatay para sa iyo. Pero hayaan niyo po magtanong ako sa inyo kung bakit gano'n inyong kahilingan. We promise you, gagawin po namin yan. Sabi niyo, total, nagtanong ka, ito gusto kong sabihin sa iyo, sa inyo lahat. Kaya kung sinabing doktor ang dapat tumawak ng aking taon paglilibing sa akin para patunayan sa mga tao na walang silbi ang mga doktor, walang ginawang pagpapagaling, not even one of them is able to save me from death. Second, gusto ko makita niyo mga mamahaling ginto at bato sa kalibingan para sabihin sa mga tao na wala kang madadala, may isang kusing pagpunta mo sa kabilang buhay kung meron man. Lahat ay iiwanan mo. At pangatlo, kapag ka ako'y ililibing, I want them to see na ang aking mga kamay ay nakalaylay para sabihin na wala akong nadala. Lahat ay aking iniwan. Mga kapatid, your good health is in your own hands. Sinira mo ng bisyo, you are killing yourself. Hinangad mo magkaroon ng magandang gamot, gagaling ka. Hangarin natin mga kaibigan na hindi yung sarili mong natutunan lang ang pag-asa. Meron po ibang mga tao na nakakadiscovery ng pag-asa. Try to listen. Ang ating pong kalusugan ay kayamanan. Wealth is only meaningful pag ma-enjoy mo ito habang nabubuhay ka. And for our closing, let me say this. Happiness keeps you sweet. Trials keep you strong. Sorrows keep you human. Failures keep you humble. Success keeps you glowing. But only God keeps you going. What do you think of yourself? Let's think not more highly. Tingnan natin ang sarili ay sa liwanag ng kasulatan, and may God be glorified sa ating buhay. God bless you all. Stay safe. And God give you peace. Until next time. Salamat po.